Okay, magandang araw mga ka-Werpa Pits, no? Nandito na naman tayo sa konting tips or quick tips ni Werpa Pits, no? Dito tayo ngayon. So, category 7, 10 inches. So, ayan yung yung model niya, 4 ohms. Okay, so ituturo natin, no, or i-reveal natin yung mga sikreto nito, no, lalo na sa ating mga techtomer or sa mga end user, no? Kasi etong category 7 na to o yung mga design ng speaker na yan, no, meron tayong napupuna na common trouble niyan, no, dahil ito ay papakita natin. So parehas na yan, hindi natunog, no, pero pag tinignan natin yung voice coil is ano naman, intact. Ayan, no. So kung itsura't itsura lang, mukhang intact siya, no, pero merong kumbaga merong issue or may weakness tong speaker na to, no. So lagi nagkakaroon ng trouble yan dito, no. Bakit kamo? Kasi itong voice coil nito ay tinatawag na copper clad aluminum. Ibig sabihin, aluminum yan na binalutan lang ng tanso, no? So, ba't ganon? Kasi yan yung ideal gamitin para sa mga mid-frequency or sa high frequency, no? Sa madaling salita, once na nasunog yung voice coil, ni-rewind sa copper, so mag-iiba performance nga, no? Ganun lang kasimple yun, no? Kaya ang much better ay ma-recover natin tong original na voice coil, no? So paano natin i-recover yan? So syempre testingin natin from this point up to this point kung sino yung putol, kung ito ba or ito, no? So once na nalaman na natin, so pwede na natin i-connecta, no? Ayan, so dito naman pwede ka mag-connecta dyan, no? So gagana dyan, no, yung lead na tinitinda ko ng pang aluminum to copper, no? So kakapit dyan, no? At hindi basta-basta matatanggal, no? So yan yung mga quick tips ni Werpa Pits, no? Paki-like and share naman, no? At wag nyo na i-skip yung ating mga advertise, no? Para kahit papano si Werpa Pits magkakaching-kaching, no? May kita kahit konti sa ating sa ating YouTube channel. Okay, so yan, no, mga walang cut yan, walang edit, diretso upload. So maraming salamat mga ka-Werpa Pits, no? Silipin nyo rin ang aking reels.